Nagawa na daw yung world's first human eye transplant. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye content, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para ma-diagnose ang mga sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para matulungan kang mas maintindihan ang mga na-diagnose mo ng sakit sa mata. Ang pagpapacheck up sa doktor sa mata ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung world's first human eye transplant. Tara, let's discuss. Ang pag-transplant ng organ mula sa donor papunta sa pasyenteng may problema sa organ na ito ay matagal nang ginagawa. Tulad ng heart, lungs, liver, kidneys, at pati skin. Pero meron nga bang transplant sa mata? Para sa mata naman, ay pwede naman i-transplant ang isang parte lamang ng mata na tinatawag na cornea. Ito ang pinakaharap na parte ng ating mga mata na isa sa mga nagkokontrol ng pagpasok ng ilaw para tumama ito sa retina at makakita tayo ng malinaw. Ito ay usually klaro. Pero kapag nagkaroon ka ng sakit sa cornea at ito ay namuti, ay hindi na makakapasok ang ilaw at hindi ka na makakakita. Pero ang good news ay pwede itong mapalitan mula sa cornea ng isang donor at i-transplant ito sa mata ng pasyente. At makakatulong ito para makakita muli ang pasyente. Ito lang ang parte ng mata na pwedeng i-transplant. Wala kasing transplant ng ibang parte ng mata, lalo na ang buong mata, until magawa ito ng mga surgeons mula sa New York. Ginawa nila ang first ever human eye transplant sa isang 46-year-old na high voltage utility worker at dating US veteran na si Aaron James. Nakasurvive siya sa isang high voltage electrical accident noong 2021 na sumira sa kaliwang parte ng kanyang muka kasama ang kanyang mata. Pero nitong May 27 lang ay sumailalim siya sa rare na operasyon na face transplant para ayusin ang kanyang muka at nagsama na sila ng eye transplant na initially ay para for cosmetic purposes lamang. 140 healthcare professionals ang nagtrabaho at nagtulong-tulong para dito at umabot ito ng 21 hours bago ito matapos. At nitong November 9 lamang, 5 months after ng surgery, ay in-announce nila na nagre-recover ng maayos ang matang tinransplant at mukha itong healthy. Nakita kasi nila na maganda ang daloy ng dugo sa retina at mukhang maganda ang itsura nito. Although hindi pa ito nakakakita dahil masyadong komplikado ang komunikasyon ng mata sa utak via the optic nerve, ay malaking breakthrough na ito para sa operasyon sa mata. At hindi pa rin naaalis ang posibilidad na pwede itong makakita. Malaking step ito para makatulong lalo na sa mga matang hindi na makakita dahil sa mga iba't ibang causes ng pagkabulag. Tulad na lang ng mga natulungan ng corneal transplant dun sa mga may sakit sa cornea. Para kasi makakita tayo ng maayos, ay tatagos ang ilaw mula sa labas sa ating cornea at papasok ito sa pupil or yung butas papunta sa loob ng mata. Pagkatapos ay dadaan ng ilaw sa ating lens papunta sa ating retina. Ang retina ang siyang magko-convert ng ilaw into electrical signals para ipadala ito sa ating utak. Ang signals na ito ay dadaan sa optic nerve papunta sa utak para maproseso ito ng maayos at makakita tayo ng malinaw. Ang utak talaga natin ang totoong nakakakita base sa mga signals na pinapasa ng ating mga mata. So kahit maganda ang pag-convert ng retina, kung may problema naman sa optic nerve at hindi ito mapasa papunta sa ating utak, ay hindi pa rin tayo makakakita. Ang problema kasi sa tinransplant nilang mata ay yung pagdaloy ng signal sa optic nerve papunta sa utak. Na sobrang komplikado at hindi pa ganun kalawak ang pag-aaral about dito, kaya hindi pa natin masabi kung ito ay gagana at makakakitang muli. Kahit na maganda ang pagdaloy ng dugo sa kanyang retina at mukhang healthy ito. Bukod sa pagkabit ng mata, ay nag-inject din ang mga surgeons ng stem cell mula sa bone marrow ng donor sa optic nerve. Umaasa silang ito ang magbibigay ng regeneration sa optic nerve
para makakita at gumana ito ng maayos. Dahil napatunayan na nila ito na posible sa isda at sa palaka. Kailangan pa nila ng mas matindi pang pag-aaral pero malaking step na ito para sa field ng eye transplant. Ayon nga kay Aaron, ay kahit hindi na ito gumana ay maayos pa rin naman ng tignan ang kanyang mata at thankful na siya dun. At isa pa ay marami daw natutunan ang mga gumawa nun sa mata niya na pwedeng makatulong sa mga susunod na pasyente. Ang successful na pag-transplant ng buong mata, hindi man ito nakakakita pa, ay napakalaking achievement na nito. Maaaring matagal pa ito, pero sana maabutan natin ang mundo na pwedeng-pwede nang gumawa ng eye transplant na makakatulong sa mga pasyenteng bulag na at makapagbigay sa kanila ng pag-asang makakita muli. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung tungkol sa world's first human eye transplant. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!